Anuhin natin 'to, himayin natin itong, si teacher, mga boss. Ako batang 90s po, kayo po diyan sa comment section. Kayo po diyan sa comment section mga kababayan. Ano po masasabi niyo kay teacher? Saglit lang, ano lang ako. Arrest warrant versus Kibuloy pirmado na ng House, People's Balita. Oh, pirmado pala ng House. Anyway, alamin natin kung, ano talaga yung kung si Zubiri ang talagang pumirma or ano. Eto mga kababayan, ako batang 90s po ako. Ayan, okey. Add na natin si teacher sa stage. Nakakalimutan nyo yung Wait lang ano. po, wait lang po, wait lang po, teacher. So, ang sabi dito ni Sir Jordan, pirmado na ng House yung arrest warrant ni Pastor Kibuloy. Kumbaga, hindi pa kay reviewing pa din yung kay Subiri, mga bossing. Okey, yun daw po yung ano. So ngayon mga kababayan, ako ang nakikita ko lang po 'no, na mali dito, yung nagti-TikTok siya 'no, or yung naka-live habang na nangangaral. Ayan, yun lang po. Siguro sa habang siya ay nangangaral, naka-TikTok, naka-live siya, and then hindi niya na din napigil yung sarili niya doon sa mga sinabi niya doon sa mga estudyante. Dito sa video na 'to mga kababayan, walang ipinakita ni isang muka nung mga estudyante. 'Di po ba? Wala pong nakitang ni isang muka ng estudyante. Kaya sabi ko, baka naman, wala talaga sa puwede 'no, kunyari empty, empty kunyari yung tawag dito, silid-aralan. Pero for sure yan meron, mga kababayan. Pero walang walang naipahiya, walang gano'n mga kababayan. Pero kami pong batang 90s, sisiw sa'min yan, sisiw sa'min yan mga kababayan. Nando'n yung naranasan ko po yung ginanon, yung pinatilyahan ako, tinaasan ako ng patilya ng teacher ko. Sakit po yun, pero pag-uwian po, wala tawanan lang kami. Matigas ulo namin, matigas ulo namin, Meron pa sa'min napatayo dun sa gitna ng quadrangle. Kasi hindi kami sumusunod sa guro. Lahat po ng ito yung nakita ko dito sa video ni teacher, sabi ko, "Sisiw 'to." Although merong, mga salita na kumbaga real talk, Play natin, sabi ni JB Villamor, "Sir Mark, ako napatayo sa pintuan. Teacher ko nga nambato pa ng eraser, bine-baby kasi yung Gen Z." Panoorin po natin mga kababayan, meron si Rego Squat, sabi ni John Mark Cuello, "Walang kaso 'yan dahil wala namang pinakitang estudyante." Pero totoo, sinasabi niya diyan, maingay at magulo kayo sa classroom. Mapa-high blood talaga 'yan. At the same time, nung pinanood ko po yung balita para dito mga kababayan, 'no, kumbaga merong mga nasabing personal yung estudyante doon sa teacher. Kaya po ang bungad pa lang nito, eto na, game. Nakakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Oh, Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. do'n pa lang po sa umpisang sinabi ni teacher mga kababayan, halatang lumagpas sa boundaries yung mga estudyante po. 'No, hindi naman ano 'yan, hindi naman bubuka o hindi naman, sasabihin ng isang guro 'yan, 'di ba? Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Ay, ayun, real talk, 'no? Unang-una, hindi kami binabayaran dito o hindi niyo kami binabayaran dito para gawin yung kumbaga, ramdam natin na yung mga kausap niyang estudyante, mga kababayan, ang gustong mangyari, sila yung masunod sa teacher. Sabi ko nga, habang pinapanood ko, siguro nanonood sa'kin yung ano, yung teacher ko. Favorite teacher ko kasi si ano, ayan, 'wag na nga, hindi na ako magsasalita. Si Ma'am Provido ang pinakapaborito kong teacher. Pero mahal ko pa din yung iba kong teacher, mga kababayan. Sabi ko nga, siguro kung naging teacher niyo si Ma'am De Luna tapos, kayo o gusto niyo na si Ma'am De Luna 'no, third year ako nun o second year.
Hindi ko na matandaan. Si Ma'am De Luna ang gusto niyong pasunurin sa inyo? Naku, malamang sa alamang po, eh, baka may dagok kayo do'n. Nung tayo po mga kababayan, wala po ito, yung mga ganitong salita ng teacher. Ako ramdam ko kay ma'am, mga bossing, ramdam ko po sa kanya na talagang totoo yung kanyang mga sinasabi, galing sa puso niya, eh. Kasi minsan nanggigigil na, eh, gusto ko kayong matuto, pero kayong mga estudyante, ayaw niyong, pag-igihan, 'no? Lalo po siguro ang pinakamagulo po, eh, yung mga high school, nandiyan na po yung kung ano-anong mga bisyo na po at mga barkada ang nangyayari po sa panahon ng high school. Mga grade school po, eh, medyo kapagka may hawak ng pamatpat si teacher ng gano'n, gumaganon na. Upuan na po 'yan, eh. Sa high school wala, talagang minsan 2 linggo walang pasukan, hindi umaano. Kami nalalaman yung mga kalokohan ko dito. Nung high school ako, mga bossing, 4 kaming estudyante nun, 'no? Siguro first year high school, sinasampa namin yung bakod ng Torres High School. Talagang pumapanik kami dun kasi hindi kami puwedeng lumabas, eh. Hanggang sa dumating sa punto na yung isang classmate ko may barbed wire kasi tatalon kami dun sa bakod, eh, para makalabas kami, makapag-cutting classes. May barbed wire, tusok dito. Oh, punta kami sa guidance, nahuli kami, eh. Kasi hin hininto na namin yung plano namin, 'no, hininto na namin yung plano namin kasi duguan na yung classmate ko, eh, talagang tumutulo na. So, punta kami sa guidance. Oh, muntik na ako, sabi, "Ikaw, ililipat ka na ng eskuwelahan, hindi ka na dito, ganito." So, kinausap nung nanay ko. Dun po simula nun nagtanda na ako. Simula nun, eh, wala na, okey na, 'no, lagi na akong pumapasok sa sa mga subjects, yung mga gano'n po. Sabi po nung kaibigan natin na si Direk Freddy Valera Official, "Direk pasensya na, wala ako dito nung mga sumasayaw-sayaw, eto lang, oo." Ya yan lang po yung mapapatugtog ko sa'yo. Anong kaguluhan nito? Basta dun tayo sa demokrasya, ha, 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 yan. Kaibigan po natin yan mga kababayan, kasama po natin yan, madalas si Direk Freddy Valera, eh, ayan po nakikita niyo naman yung mismong pangalan niya diyan sa comment section. Kayo na po ang bahalang bisitahin yung kanyang channel upang i-subscribe, i-like. Eh, naku, gabi-gabi din po akong nakikinig diyan, eh. Kumbaga nasa comment section din po ako, mga kababayan, nung mga kaibigan natin ng mga vloggers. Okay, so tuloy natin 'to. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Correct, 'di ba? Ang taas po ng respeto namin sa aming mga guro nung panahon na kami ay nag-aaral. Batang 70s, 80s, 90s, 'yan po. Talagang, iba ang respeto namin. Ngayon yung mga kabataan na nakikita natin, eh, parang totoo yung sinasabi ni teacher, eh, 'no? Wala pang nararating sa buhay, pero ang gusto nilang gawin ay kontrolin yung kanilang guro. Sila yung gustong kumontrol do sa guro. Malamang po siguro madaming ba-bash sa'kin na, eh, kinakampihan mo pa yung guro, kinakampihan mo pa yung teacher, ano? Pero kapag narinig mo yung mga sinasabi ni teacher, kailangan tumagos na sa utak mo yun, eh. Wala ka pang napapatunayan, wala pa kayong napapatunayan, kailangan niyo munang rumespeto at sumunod, 'di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ang nakikita ko lang po, 'no, na mali dito sa ginawa ni teacher, eh, yung pag-live niya nung TikTok habang siya ay, nasa eskuwelahan, yun lang po. Hindi din po natin masisisi sila mga kababayan, kasi sa TikTok 'di ba madaming nagsasabi, "Oh, madaming kumikita sa TikTok." Siguro sa liit din po ng suweldo ng mga guro, kinakapos sila, so nagbabakasakali din po sila na magkaroon ng extra income, mga kababayan. Yun lang po ang nakikita ko, 'no, pero ito pong sinasabi ko, ang pinagbabasehan ko lang po dito mga bossing,
Eh, dahil po dun sa experience namin nung kami ay nag-aaral. Exhausted si teacher, nagturo din ako sa Thailand. I know the feelings, ibang level yung stress, sabi ni ano, Tita Katie. For me, ang respeto ay hindi kung anong meron ka sa buhay para makamit ang respeto, sabi ni Clark Benitez. Oh, hawig siya ni Attorney Claire. Tuloy, si Direk agree. Rekta. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Tingin ko mga boss, malalim talaga yung mga Hindi nyo ginawa na ng kaya buhayin yung mga sarili nyo? Ops. Oh. Hindi kayo marunong rumispeto? Public di ba? Public. Sa public po tuturo si teacher. Hindi ko po minamaliit yung mga nasa public, mga kababayan, Pero karamihan po, alam naman po natin, karamihan po ng mga nasa public, mga bossing, kumbaga, kaya din po diyan ipinapasok ng magulang upang kahit papaano makatipid po sila sa gastos, 'no? Si Ma'am De Luna dati. Gusto ko 'yan si Ma'am De Luna, ano 'yan, kumbaga mabait 'yun, mga kababayan. Siguro naano ko na lang, talagang nabwisit na lang talaga sa'kin, nilapitan ako, taas ng patilya, oo. Hindi umabot ng ganyan na matagal na halos ilang minuto ba 'to? Kulang 2 minuto na nagsasalita si teacher. Yung ibang teacher pa diyan ano, hindi aabot ng 2 minuto. Habang nagsasalita sa gigil, yung eraser hawak na nun, ibabato sa'yo, oh. Mga kababayan, um, nalulungkot po ako. Kasi yung generation ng mga kabataan ngayon, palambot po ng palambot, mga kababayan. Sorry, sorry. Siguro dahilan na din po ito nung, mga mga gadgets, yung mga social media, at kung ano-ano pa, mga bossing, 'di ba? Tayo nung kabataan natin, naku, walang gadget. Sabado ng umaga, walang pasok sa klase, baliktad sabi nung nanay ko, "Ibang klase kang bata ka." Kapagka Monday hanggang Friday, hirap na hirap kang gisingin, 'no? Alas 5 ka gigising, tapos 6:00 yung pasok mo, ang hirap mong gisingin. Pero 'pag Sabado at Linggo, alam mo may mga nagtatanching, alam mo may mga nagpapatintero sa labas, alam mo may naglalaro ng mga text sa labas, 6:30, 6:00, 5:00, gising ka na, ready ka ng lumabas, baliktad ka, 'no? Kasi po yung mga ano natin, mga kababayan, yung mga laro po natin hindi matatawaran dati, eh. Talagang naglalaro tayo, nag-e-enjoy tayo, ang babantot na natin, amoy araw na, sasabihan pa tayo ng magulang natin 'pag umuwi ka ng 6:00, 7:00 ng gabi, "Gabing-gabi na, amoy araw ka pa din." Wala ng araw, amoy araw ka pa din. 'Di po ba? Na-e-enjoy natin yung buhay kabataan natin, mga kababayan, tumatakbo tayo, at the same time yung pisikal po natin, hindi nasasanay ng nakahilata lang, 'no? Kailangan galaw pa din tayo ng galaw at lumalakas yung ano natin, lumalakas yung katawan natin. Tuloy. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Yun lang. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Siguro dito sa sinabi ni teacher, may mga nagsabi na masyado namang panliliit yun, masyado namang panlilibak yun, 'no? Ulitin ko po, dun sa video wala tayong nakita ni isang estudyante, kaya walang magsasabing, "Pinahiya po ako," ganito, ganyan, 'no? Walang pisikal na lalabas na, "Pinahiya ako ng teacher na 'yan." Walang lumabas o walang napahiya ni isang itsura ng estudyante doon sa kanyang ipinost. Hindi pinost 'to, mga kababayan, 'no? Linawin natin, hindi niya ipinost yang video na 'yan, may mga nanonood sa kanya na nai-record, 'no? Tingin ko hindi naman gagawin ni teacher 'yon na siya mismo yung magpo-post nung kanyang ano, eto, 'no? So, dun sa parte na 'yon, baka hindi pa nga kayo pasa sa board exam, eh. Bawat
bawat guro natin mga bossing, alam niyan kung ano ang mga kapasidad natin. Alam niyan, ibabase niyan kung ano yung kilos mo sa loob ng eskuwelahan o sa loob ng kanyang silid-aralan, 'no? Eh, siguro talagang makukulit, puro barkadahan yung mga estudyanteng kinakausap niya diyan, kaya niya naman nasabi yun, 'di po ba? Pero sabi ko, wala, sorry, sa ano tawag nila dun, Generation X o Generation Z? Sorry, walang-wala ito, 'no? Nung kami ay ano, nung kami ay nag-aaral. Sa ugali niyong ganyan, Hmm. di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. 'Di na nga kayo matalino. Siguro ako narinig ko din po 'yan, mga kababayan. Rekta, dun sa mga teacher namin dati, bobo na nga kayo, ganyan. Something na gano'n. Nasa lower section na nga kayo, oh. Ganyan pa yung ugali ninyo. Narinig ko 'yan dati, mga bossing. Panahon namin tamang nood lang ng BTX. Ayan ano, ano ba yung kay John Prats nun mga kababayan? Meron akong paboritong, Batang X, ayun. Paborito ko yun, yung palabas na yun, yung Batang X. Yun yung mga kapanahunan natin. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Ayun. Yun medyo ano yun, medyo hindi ako sang-ayon. Siguro yun, ano, yung wala kayong lugar sa mundo. Pero bugso na lang po ng damdamin yun. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? O biruin nyo yun mga kababayan. Kasi 'pag tayo ano, ganito yan, may nagawa ka o wala kang assignment, oh, "Mark, labas ka, punta ka dun sa quadrangle." Tumayo ka dun. Galit ang teacher niyan 'pag wala kayong assignment, 'no? Biruin mo tatawa-tawa ka pa, kapagka yan si Ma'am De Luna, naku, nasaan na kaya si Ma'am De Luna? Mahal ko po yun, yung teacher na yun. Kasi talagang, yung mga ganitong teacher, mga ganitong guro, titino ka talaga. Na pagka na-realize mo yung mga pinaggagawa mo, yung mga ganyan, hindi mo na babaunin sa pagtanda mo. Hindi mo na babaunin paglabas mo pa ng eskuwelahan, 'no? Kung tatawa-tawa pa, pinapagalitan mo na, halos isa't kalahating minuto ng, nagagalit ka dun, tatawa-tawa pa. Lalong ano, lalong mabubwisit yung teacher niyan. Hindi namin kayang gawin sa teacher namin yun dati. Malamang siguro, susunod tawagin mo magulang mo bukas. Yun pa lang po, Yun pa lang, takot na kami dun. Tawagin mo ang magulang mo bukas. Grato. Hmm. Galing squatter. Parang wala na sasabihin si teacher. Nang mararating sa buhay. Ako po mga kababayan, hindi sa kinakampihan ko yung teacher, mga bossing. Pero yung mga ganito pong tipo ng guro, ramdam mo sa kanila na talagang gusto nilang ano, um, gawin yung kanilang tungkulin sa loob ng silid-aralan, sa loob ng eskuwelahan mga kababayan. Hindi kung pagka po yun ano, pagka po walang kwentang teacher yan, kahit nagkakagulo na kayo diyan, kahit nagkakagulo na kayo diyan, hindi magagalit yan. Pakialam sa inyo. Bahala kayo, magkagulo kayo diyan. 'Wag na lang kayong maingay. Sige, magkwentuhan kayo diyan. Wala yan. Walang pake yan. Kaya lang po bilang isang guro na nakikita niya doon sa kanyang klase, mga kababayan, na mukhang walang kahihinatnan 'tong mga estudyante ko, kailangan ng mag-asawang sampal na kumbaga itong mga sinasabi. Hindi yung sampal na talagang ano, kailangan ipamukha mo sa kanila na kapagka hindi kayo nagtino, apektado ang ano niyo, ang future niyo. Yun po, mga kababayan. Eto po, ipinost ko sa mismong ano ko, pribadong Facebook ko. Halos talagang makita mo, lahat.
lahat nung generation 70s, 80s, 90s, yung mga batang 90s, isa-isa silang naglabas ng, nung panahon namin, binato nga ako, wala yan, okey lang. Kaya ngayon ganito, okey yung buhay ko. Dahil kumbaga natutunan ko yung leksyon nung ako'y nasa eskuwelahan. Natutunan ko yung mga, dapat maging maganda ang asal ko, dahil dun sa mga teacher kong masusungit, gano'n po, 'di ba? Anyway, mga kababayan, yun lang po yung sa akin. Pasensya na at hindi ako masyadong nakapagbasa ng mga comment section niyo. Sabi, Rosemary Digay, mas masakit pang magsalita teacher namin noon kung nagkasala ang estudyante papupuntahin sa likod para mag-garden. Ako ang pinakaayoko lang talaga dati, yung uwing-uwi ka na kunyari 5:00, 6:00 na, tumunog na yung bell, uwing-uwi ka na 'no, uwian na, bell, 'di ba? Pagkatunog ng bell mga kababayan, biglang maririnig mo sa teacher ano, "Oh, yung row 4 ang maglilinis ngayon." Diyos ko po. Sabi ko, "Diyos ko kami pala maglilinis, mag-stay pa ako ng 20 minutes dito para magbunot, mag-ano." Oh, naku po! Iyon pa pala, baka mamaya, hindi ko lang po alam 'no, baka mamaya yung mga estudyante ngayon, baka pati yung 'pag pinaglilinis sila ng silid-aralan nila, reklamo pa nila mga kababayan. Naku, mas talagang matatawag na nating weak yang mga yan.